Sige, maging tapat tayo. Sa halos buong buhay ninyo, malamang na narinig ninyo ang isang kasinungalingan tungkol sa masturbasyon o pagbibigay kasiyahan sa sarili. Sinabihan kayo na ito'y isang maruming gawi bagay na ginagawa lang ng mga teenager at isang bagay na dapat ay kinalimutan na ninyo pagtuntong ng edad 50. Pero heto ang katotohanang hindi madalas pag-usapan: pagkatapos ng edad 60, ang masturbasyon ay hindi lang normal. Ito pa nga ang maaaring maging susi sa isang masiglang buhay laban sa isang tahimik na paghina. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda o geriatric care, at mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga kalalakihang tulad ninyo. Nakita ko na ang mga tahimik na epekto ng ilang dekada ng kapabayaan, kahihiyan at purong maling impormasyon. Napanood ko ang napakaraming mabubuting lalaki na nagdurusa hindi dahil sa isang sakit na hindi maiiwasan, kundi dahil sa mga bagay na hindi kailanman itinuro sa kanila. Dahil ang katotohanan ay ito, karamihan sa mga matatandang lalaki ay nagsasagawa ng masturbasyon sa paraang nakasasama sa kanila, o mas malala pa, tuluyan na nilang itinigil ito. Hindi nila namamalayan na kung paano ninyo hinahawakan ang inyong sarili, gaano kadalas ninyo itong ginagawa, at ang kaisipang dala ninyo rito ay maaaring humubog sa lahat ng bagay mula sa inyong mga hormone at puso hanggang sa talas ng inyong isipan. Opo, totoo po iyon. Ang isang simpleng gawaing ito, kapag mali ang paggagawa, ay maaaring magdulot ng erectile dysfunction, hirap sa pagtayo ng ari, depresyon, at maging mga problema sa prostate. Ngunit kapag ginawa ng tama, maaari nitong palakasin ang testosterone, pabutihin ang inyong tulog, at panatilihing malusog ang inyong buong vascular system. Hindi lang ito tungkol sa isang saglit na kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong kakayahan, pagbabalik ng koneksyon sa inyong sariling katawan, at aktibong paglaban sa proseso ng pagtanda, kung saan ito madalas nagsisimula sa inyong nervous system. Sa ilang sandali, ibabahagi ko ang 7 sikreto tungkol sa sariling kasiyahan na dapat ay itinuro sa bawat lalaking higit sa 10 anyos, ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit tanungin muna ninyo ang inyong sarili kung ang isang maliit na bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ay may hawak na susi sa mas mabuting kalusugan, mas magandang kalooban, at mas maraming sigla. Hindi ba ninyo gugustuhing malaman kung ano ito? Samahan ninyo ako. Ang matututunan ninyo ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pamumuhay sa susunod na 10 taon. Magsimula tayo sa unang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa ito'y nagdudulot na ng problema. Ang paraan ng inyong pagmamasturbate sa loob ng maraming taon, marahil dekada, ay maaaring pamilyar at tila hindi nakasasama. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang dating nakasanayan ay maaaring unti-unting kumalaban sa inyo. Dito tayo magsisimula sa pinakamalaking pagkakamali ng mga matatandang lalaki na madalas napapabayaan. Ito'y banayad tahimik, at sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pinsalang hindi ninyo sukat akalain. Sikreto 1. Ang walang isip na masturbasyon ay maaaring magdulot ng pamamanhid at erectile dysfunction, ED. Hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na sana'y mas maraming lalaki
ang komportableng pag-usapan. Sa paglipas ng mga taon, daan-daang matatandang pasyente na ang pumasok sa aking opisina nakayuko sa kahihiyan at halos pabulong kung magsalita. Kapag nagkaroon na kami ng tiwala at naging tapat na ang usapan, itatanong ko, nagmamasturbate po ba kayo? Halos palaging mayroong pagtigil. Pagkatapos ay darating ang pag-amin, opo dok, pero wala na akong masyadong nararamdaman. O kaya, hindi ako makatapos maliban kung gagawin ko sa isang partikular na paraan. Ang pinakatumatak sa akin ay para bang nakalimutan na ng katawan ko kung paano makaramdam. Ang hindi nila alam ay ang paraan ng kanilang paggawa nito, mabilis, mekanikal, at walang koneksyon, ay nagsanay sa kanilang katawan para sa dysfunction o kawalan ng kakayahan. Ang mga kahihinatnan nito ay tahimik unti-unti at nakasisira. Ang walang isip na masturbasyon ay hindi lang isang masamang ugali. Ito'y isang neurological conditioning loop. Sa bawat beses na minamadali ninyo ito, naninigas ang balikat nag-i-scroll sa matitinding imahe online gamit ang iisang kamay, iisang galaw at hinahabol ang iisang resulta, tinuturuan ninyo ang inyong utak na iugnay ang pagka-excite sa iisang napaka-espesipikong gawain. At sa kasamaang palad, mabilis matuto ang utak. Kaya ano ang nangyayari sa paglipas ng panahon? Bumababa ang inyong sensitivity. Ang kalidad ng inyong erection o pagtigas ng ari ay nagsisimulang humina. Maaaring mapansin ninyo na kailangan ninyo ng mas maraming stimulation, mas maraming diin, mas maraming gimmick para lang maramdaman ang dati ninyong nararamdaman. Nagiging mas mahirap tumugon sa isang tunay na kapareha dahil ito'y kakaiba, mas mabagal, mas totoo. Dito na kayo magsisimulang umiwas sa intimacy at dito na magsisimula ang tunay na pinsala, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Nakita ko ang mga lalaking nalulunod sa pagkadismaya, kahihiyan at maging sa depresyon, iniisip na sira na ang kanilang katawan. Ngunit sa maraming kaso, hindi sira ang kanilang katawan. Ito'y sobrang nasanay sa maling direksyon. Ang conditioning na ito ay maaaring humantong sa tinatawag na porn-induced erectile dysfunction PID. Maaari rin itong magdulot ng delayed ejaculation o sa ibang mga kaso, ganap na kawalan ng kakayahang makatapos. Hindi ito mga bihirang kondisyon, tahimik itong nakakaapekto sa milyon-milyong lalaki na hindi namamalayan na sila pala mismo ang may gawa nito sa kanilang sarili. Ngunit heto ang pinakamasamang bahagi at gusto kong pakinggan ninyo akong mabuti. Kapag nasanay ninyo ang inyong katawan sa ganitong paraan at hindi ninyo ito binago, hindi lang sex ang mawawala sa inyo. Mawawalan kayo ng kumpiyansa. Mawawalan kayo ng koneksyon. Magsisimula kayong lumayo. Ang inyong relasyon sa sarili ninyong katawan ay manlalamig. Iiwasan ninyo ang paghipo, iiwasan ninyo ang pagiging malapit. At para sa maraming lalaki, ang pakiramdam ng pag-iisa ay nagiging daan patungo sa mas madidilim na lugar emosyonal na pagkakalayo, depresyon, at maging ang mga unang senyales ng paghina ng isip. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Ang kapalit na binabayaran ninyo ay hindi lang sa kwarto. Ito'y nasa inyong diwa. Ito'y nasa paraan ng inyong pagdadala sa sarili
Kapag pumapasok sa isang silid, ito'y nasa paraan ng pagtigil ninyo sa pagtingin sa sarili sa salamin. Dahan-dahan kayong nagsisimulang maglaho. Ngayon, hindi ako narito para hiyain kayo. Narito ako para gisingin kayo. Ang magandang balita ay maaaring matutong muli ang inyong katawan. Ang inyong nervous system ay maaaring gumaling. Ngunit nangangailangan ito ng kamalayan, pasensya, at isang bagong paraan ng pagharap sa sariling kasiyahan, isang mas mabagal, mas may kamalayan, at mas konektado, hindi lamang sa sensasyon, kundi sa emosyon. Hindi masturbasyon ang kalaban. Ngunit ang paggawa nito ng walang kamalayan ay parang paglalagay ng inyong sasakyan sa kambyo at pag-apak sa gas nang hindi humahawak sa manibela. Sa kalaunan, babangga kayo. At sa oras na mapansin ninyo ang pinsala, ang pag-aayos ay maaaring mas matagal kaysa sa inaakala ninyo. Ngunit heto ang isang bagay na hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki, habang ang walang isip na masturbasyon ay nagdudulot ng pinsala. Mayroon ding isang bagay na kasing delikado na nagtatago sa ating paningin. Ito'y isang bagay na mas tahimik, mas karaniwan, at pinupuri pa ng lipunan. Sa susunod na sikreto, ipapakita ko kung bakit ang hindi pagmamasturbate pagkatapos ng edad 60 ay maaaring ang mismong bagay na dahan-dahang sumasabotahe sa inyong kalusugan mula sa loob. Continue. Sikreto 2, ang masturbasyon ay nakakabawas ng prostate congestion at pamamaga. Naaalala ko nang malinaw ang isang lalaki, ilang taon na ang nakalipas. Tawagin natin siyang Roberto. Siya ay 68, may amor proprio, mahiyain, at tipo ng taong hindi gustong pag-usapan ang mga personal na bagay. Ngunit pumunta siya sa akin dahil gumigising siya ng 5 minsan, 6 na beses sa isang gabi para umihi. Inilarawan niya ang pakiramdam ng bigat pagkapuno at kahit isang bahagyang sakit sa kanyang balakang. Akala niya dala lang ito ng katandaan. Hindi niya inaasahan na itatanong ko, kailan po kayo huling nilabasan? Napatingin siya sa akin na parang may sinabi akong kakatuwa. Ilang taon na po, sabi niya. Hindi na ako nakipagtalik mula noong pumanaw ang asawa ko, at sa totoo lang, akala ko ang mga lalaking kaedad ko ay dapat nang tumigil sa ganyan. Iyan mismo ang maling paniniwala na kapag umabot ka na sa isang tiyak na edad, 60, 65, 70, dapat mo nang isara ang buong sistema. Ngunit heto ang sinabi ko kay Roberto at ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, kapag huminto kayo sa pag-ejaculate o paglabas, hindi humihinto sa paggana ang inyong prostate. Patuloy itong gumagawa ng likido. At kung ang likidong iyon ay hindi na ilalabas, na iipon ito na lumilikha ng parang isang lawa nang hindi dumadaloy na likido sa loob ng inyong katawan. Ang pagkaipon na iyon ang nagdudulot ng prostate congestion, pamamaga, hirap sa pakiramdam, at sa paglipas ng panahon, tunay na mga panganib sa kalusugan. Ang inyong prostate ay hindi idinisenyo para mag-imbak ng likido ng walang hanggan. Kapag nangyari ito, ito'y namamaga, naiirita, at nagkakaroon ng pamamaga. Diyan na kayo magsisimulang makaranas ng madalas na pag-ihi, mahinang daloy, pagtulo, at kahit pananakit. Karamihan sa mga lalaki ay sinisisi ito
sa pagtanda, ngunit sa katotohanan ito ay isang sistema na barado at nasa ilalim ng presyon. Dito na nagiging seryoso. Ang chronic inflammation o paulit-ulit na pamamaga sa prostate ay iniuugnay sa mas mataas na panganib ng kanser sa prostate. Ngayon, hindi ko sinasabing ang pag-iwas sa paglabas ay nagdudulot ng kanser, ngunit sinasabi ko na ang madalas na pag-ejaculate ay nakakatulong na bawasan ang kapaligiran ng pamamaga na maaaring gawing mas vulnerable ang prostate sa sakit. At mayroon pa isang malaking pag-aaral sa Harvard. Ang sumunod, sa halos 30,000 lalaki sa loob ng maraming taon at natuklasan na ang mga nag-ejaculate ng hindi bababa sa 21 na beses bawat buwan ay may mas mababang panganib na magkaroon ng kanser sa prostate kaysa sa mga hindi. Hindi iyon kathang-isip. Iyan ay datos. Balikan natin si Roberto. Nang kami ay mag-usap nang maunawaan niya kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan, gumawa siya ng pagbabago. Sinimulan niyang hawakan muli ang kanyang sarili, hindi dahil sa pagnanasa o kalungkutan, kundi dahil sa pag-aalaga sa kanyang sariling kalusugan. Dahan-dahan bumuti ang kanyang mga sintomas. Gumaan ang pakiramdam ng bigat. Bumuti ang kanyang tulog. At higit pa roon, may kung anong kislap na bumalik sa kanyang mga mata. Muli siyang nakakonekta sa isang bahagi ng kanyang sarili na akala niya'y pinahinga na. Ang kapalit ng pagpapabaya rito ay hindi lamang ilang gabing walang tulog. Ito'y paulit-ulit na hirap mga gamot na maaaring hindi ninyo kailangan at marahil ay operasyon sa hinaharap. At oo, maaari itong maging mas mataas na panganib para sa kanser lahat dahil sa isang paniniwala na ang isang lalaking kaedad ninyo ay hindi na dapat angkinin ang bahaging ito ng kanyang kalusugan. Hindi ninyo babaliwalain ang inyong puso. Hindi ninyo babaliwalain ang inyong presyon ng dugo. Huwag ninyong baliwalain ang inyong prostate. Ngayon, paano kung sasabihin ko sa inyo na ang emosyonal na kahihiyan na nararamdaman ng mga lalaki tungkol dito, mga taon ng pagkakasala, katahimikan, at pagkailang sa paghawak sa sarili ay talagang nagpapalala sa mga pisikal na sintomas. Dahil iyan mismo ang isisiwalat ng susunod na sikreto. Kapag naunawaan ninyo ang koneksyon sa pagitan ng emosyonal na pagsupil at pisikal na paghina, maaaring hindi na ninyo tingnan ang inyong katawan sa parehong paraan muli. Sikreto 3. Ang kahihiyan sa paghawak sa sarili ay nakasisira sa inyong mental health. Mayroong isang uri ng katahimikan na naninirahan sa maraming matatandang lalaki. Nakikita ko ito palagi sa aking opisina. Hindi ito lumalabas sa kanilang sinasabi, kundi sa hindi nila sinasabi. Ito ang paraan ng pag-iwas ng kanilang tingin kapag tinatanong ko ang tungkol sa kanilang mga gawi sa sex, ang paraan ng pagbagsak ng kanilang mga balikat kapag nababanggit ang salitang masturbasyon. Ito ang paraan ng kanilang pagtawa, pag-iiba ng usapan o pagsasabing, "Doc, hindi ko na ginagawa iyan. Para lang iyon. Noong bata pa ako." Ngunit naririnig ko ang nasa likod ng mga salita. Hindi dahil tumigil sila dahil gusto nila, kundi dahil sa isang punto tinuruan silang mali na ipagpatuloy ito. At hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo, ang ganitong uri ng kahihiyan tahimik at hindi nasasabi
ay isa sa mga pinakamapanganib na puwersa na kumikilos laban sa inyong kalusugan ngayon. Sa loob ng mga dekada, marami sa inyo ang pinalaki sa isang panahon kung saan ang paghawak sa sarili ay tinatawag na marumi, makasalanan o kahinaan. Pinarusahan kayo, tinukso o pinahiya. At ang mga maagang mensaheng iyon ay hindi basta nawala. Nagtago ang mga ito sa ilalim. Nanirahan ito sa inyong nervous system, sa kaibuturan ng inyong mga buto, tahimik na humuhubog sa inyong relasyon sa inyong katawan kahit hanggang ngayon. Ang resulta ay isang tahimik na pag-atras. Nagsisimula kayong humiwalay sa pisikal na paghipo kahit na hinahangad ninyo ito. Nagsisimula ninyong tingnan ang pagnanasa bilang isang bagay na hindi nararapat. Humihinto kayo sa pag-abot sa inyong sarili, hindi dahil ayaw ninyo, kundi dahil nasanay kayo na pakiramdam na hindi ninyo dapat gawin. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakahiwalay na iyon ay nagiging higit pa sa emosyonal, nagiging biolohikal ito. Dahil heto ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki, ang regular at malusog na sexual na paghipo kasama na ang masturbasyon ay sumusuporta sa kalusugang pangkaisipan sa tunay at nasusukat na paraan. Nireregula nito ang cortisol, ang stress hormone, pinapalakas ang dopamine, ang kemikal ng kasiyahan at nagpapalago ng oxytocin, ang hormone ng tiwala at koneksyon ng inyong utak. Nakakatulong din ito sa pagtulog kalooban at paggana ng isip. Ngunit sinisira ng kahihiyan ang lahat ng iyon. Pinahihigpit ng kahihiyan ang inyong mga kalamnan, pinatataas ang inyong mga stress hormone at lumilikha ng mga paulit-ulit na saloobin ng pagkakasala sa inyong isipan na hindi ninyo na napapansin. Ang kahihiyan ay isang stressor at ang chronic stress ay iniuugnay sa pagkabalisa, depression, sakit sa puso, mahinang immune system at maging sa demensya. Nagkaroon ako ng pasyente noon, tawagin natin siyang Jorge. Siya ay 72, bagong diborsyado at labis na nalulungkot. Wala siyang anumang gamot at walang malalaking issue sa kalusugan, ngunit siya ay pagod manhid at nag-iisa. Sinabi niya sa akin na wala siyang anumang sexual na aktibidad, hindi sa ibang tao, hindi sa sarili sa loob ng mahigit isang dekada. Akala ko lang sarado na ang kabanatang iyon, sabi niya. At sa ilalim ng kanyang mga salita ay isang tahimik na pighati, hindi para sa pagkawala ng sex, kundi para sa pagkawala ng sarili. Dahan-dahan kaming nagtulungan. Walang tableta, walang biglaang pagbabago. Simpleng mga ehersisyo lamang para muling kumonekta sa kanyang sariling katawan nang walang pagkakasala o inaasahan. Pagkatapos ng ilang linggo, may nagbago. Nagsimula siyang maglakad ng mas tuwid, mas mahimbing na ang kanyang tulog. Tumawa siyang muli. Bumaba pa ang kanyang presyon ng dugo. Hindi siya naayos. Siya ay muling nakakonekta. Iyan ang presyong hinihingi ng kahihiyan sa inyo. Kinukuha nito ang inyong sigla dahan-dahan. Niloloko kayo nito na isipin na masyado na kayong matanda para makaramdam na buhay. Ngunit hindi kayo kailanman masyadong matanda para hawakan ang inyong sarili ng may kabaitan, dignidad at layunin. Hindi kayo kailanman masyadong matanda para maramdamang buo. At kung ganon kalaki ang pinsalang nagagawa ng kahihiyan, ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag idinagdag pa
ang paghina ng hormone sa apoy dahil ang susunod na katotohanan ay isa na hindi nakikita ng karamihan sa mga lalaki. Ang inyong testosterone ay hindi lang bumababa dahil sa edad. Mas mabilis itong bumababa kapag huminto kayo sa pakikipag-ugnayan sa inyong sexual na sarili. At kapag nagsimulang tumagilid ang balanse ng hormone na iyon, mas marami itong naaapektuhan kaysa sa inyong sex drive. Binabago nito kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo kumilos, kung paano kayo mamuhay. At iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod. Sikreto 4. Ang testosterone ay pinalalakas ng sexual na aktibidad kahit mag-isa. Gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na natutuklasan lamang ng karamihan sa mga lalaki kapag huli na ang lahat, isang bagay na sana'y malinaw na marinig ng bawat lalaking higit sa hunting nang walang kahihiyan o pag-aalinlangan. Ang testosterone, ang mismong hormone na nagbibigay lakas sa inyong enerhiya, lakas, sigasig, kumpiyansa, at pagnanasang sexual, ay hindi lang dahan-dahang nawawala dahil sa edad. Iyan ang ipinaniwala sa inyo. Ngunit heto ang katotohanang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga lalaking tulad ninyo. Bumababa rin ang testosterone kapag huminto kayong mamuhay na parang isang lalaking gusto pa ring makaramdam na buhay. Kapag ang inyong sexual na enerhiya ay binabaliwalay, pinipigilan o ibinabaon sa ilalim ng mga taon ng kahihiyan at kawalan ng aktibidad, sinisimulan ng inyong katawan na hinaan ang sarili nitong pagkalalaki. Parang sinasabi nito, hindi na niya ito kailangan. Nagsisimula itong maglaan ng mga mapagkukunan sa ibang bagay, baguhin ang daloy ng mga hormone, pabagalin ang daloy ng dugo, at magtipid ng enerhiya. Nawawala ang tono ng inyong mga kalamnan. Lumalaki ang inyong tiyan. Sumasama ang inyong tulog. At ang inyong kislap ang dating nagpaparamdam sa inyo na kayo ay nagsisimulang maglaho. Hindi dahil matanda na kayo, kundi dahil huminto na ang inyong katawan na paalalahanan na nandito pa kayo, buhay pa, at may kakayahan pa ring magnasa. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Francisco, isang 73 taong gulang na retiradong bumbero na dating puno ng lakas at presensya. Nang una siyang lumapit sa akin, siya ay lupaypay at pagod. Sinabi niya sa akin na matagal na niyang hindi nararamdaman ang kanyang sarili. Hinihina na lang ako, Doc, sabi niya. Ngunit tiningnan ko ang resulta ng kanyang lab test. Ang kanyang testosterone ay halos nasa antas na ng clinical deficiency. At nang tanungin ko siya tungkol sa sexual na aktibidad, umiling lang siya. Wala na akong nakikitang dahilan. Ang paniniwalang iyon, iyan mismo ang tunay na banta. Hindi ang numero sa kalendaryo, kundi ang sandaling itigil ninyong tingnan ang inyong sexualidad bilang isang buhay at humihingang bahagi ng kung sino kayo. Tinulungan ko si Francisco na dahan-dahang muling makipag-ugnayan hindi sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili. Mga simpleng gawain, walang kahihiyan, presensya lamang. At sa sumunod na ilang buwan, hindi lang bumuti ang kanyang mga antas ng hormone, kundi nagbago rin ang kanyang postura. Mas may bigat na ang kanyang boses. Nagsimula siyang magbuhat muli ng mga pabigat.
nagkakaroon ng kislap ang kanyang mga mata kapag nagsasalita. Kita ninyo tumutugon ang katawan sa kung ano ang binibigyan ninyo ng pansin. Kapag binabalewala ninyo ang inyong sexual na sarili, nakikinig ang inyong testosterone. Ngunit kapag muli ninyo itong ginising, kahit sa pamamagitan ng solo at intensyonal na paghipo, nagpapadala kayo ng senyales sa inyong utak, kailangan ko pa nito, gusto ko pa ring makaramdam, at tumutugon ang utak sa pamamagitan ng muling pag-activate ng mga sistemang matagal nang nakadim. Hindi lang ito isang teorya. Nakakita na tayo ng mga pag-aaral na nagpapakita ng panandaliang pagtaas ng testosterone kasunod ng sexual na stimulation kahit solo. Nakita natin kung paano naaapektuhan ng erotikong imahinasyon, pisikal, na pakikipag-ugnayan at maging ng pag-aasam ang regulasyon ng hormone kalooban at motibasyon. Ang inyong katawan ay binuo para tumugon sa kasiyahan sa koneksyon sa presensya. At kapag wala kayong ibinibigay, dahan-dahan din itong nagsisimulang walang ibalik. Mas mataas ang halaga nito kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Ang mababang testosterone ay iniuugnay hindi lang sa pagkapagod at sexual na dysfunction, kundi sa sakit sa puso, diabetes, paghina ng pag-iisip, depresyon, at maging sa mas maikling buhay. Hindi lang ito isang numero. Ito'y isang mahalagang tanda kung gaano kayo kasangkot sa buhay mismo. At ang pinakamasamang bahagi, karamihan sa mga lalaki, ay hindi alam kung gaano na sila kalayo sa kanilang sarili hanggang sa tila imposible nang bumalik. Ngunit may paraan para makabalik, at nagsisimula ito hindi sa gamot o operasyon, kundi sa muling pag-angkin sa sarili ninyong koneksyon sa inyong katawan, sa inyong mga tuntunin, sa inyong espasyo ng walang pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa inyong biyolohiya na kasali pa kayo sa laro. At kung ikinagulat ninyo iyon, hintayin ninyo hanggang marinig ninyo ang susunod kong ibabahagi. Dahil mayroong mas critical pa kaysa sa testosterone at tahimik itong sinisira ng karamihan sa mga lalaki sa tuwing hinahawakan nila ang kanilang sarili sa maling paraan. Sikreto Fem. Ang kakayahang magkaroon ng ereksyon ay isang sistemang gamitin o mawawalan. May isang tahimik na kasinungalingan na pinaniniwalaan ng maraming lalaki pagkatapos ng edad 60. Ganito ang tunog nito: kung hindi naman ako nakikipagtalik, hindi ko na kailangang mag-alala pa tungkol sa erections. Narinig ko na ito nang hindi mabilang na beses mga lalaking binabaliwala ang pag-aalala tungkol sa kanilang kakayahan dahil sa tingin nila'y lampas na sila sa edad para kailanganin ito. Ngunit, hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na hindi gaanong sinasabi ng mga doktor ng malinaw: ang kakayahang magkaroon ng ereksyon ay hindi lang tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa daloy ng dugo, kalusugan ng mga nerve, integridad ng cardiovascular at mahabang buhay. Nagkaroon ako ng pasyente, si Haroldo, isang matalinong 60 taong gulang na lalaki na may magandang kasaysayan. Ngunit 5 o 6 na taon na siyang walang kahit isang ereksyon. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil inakala niyang wala nang dahilan para gawin ito. Pumanaw na ang kanyang asawa, hindi siya nakikipag-date at inakala niyang tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Ang hindi niya namamalayan ay hindi lang naghihintay ang kanyang katawan
na magpasya siyang bumalik dito. Isinasara na nito ang mga bagay-bagay. Heto ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Ang ari ng lalaki ay tulad ng anumang istrukturang vascular sa katawan. Kung hindi ninyo ito gagamitin, nawawalan ng pagkaelastiko ang mga tissue, naninigas ang mga daluyan ng dugo at bumababa ang daloy ng oxygen. Ang mga microtear at fibrosis, ang paninigas ng malambot na tissue, ay nagsisimulang mangyari. Sa kalaunan, kahit na gusto ninyo itong gamitin muli, hindi na ito tumutugon tulad ng dati. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa hindi paggamit. Dito pumapasok ang kapalit at ito'y mabigat. Kapag huminto ang regular na erections, ang smooth muscle sa ari ay nagsisimulang manghina. Ang maselang network ng mga daluyan ng dugo na responsable sa pagtigas ay nagiging hindi na gaanong epektibo. Ang nitric oxide, isang mahalagang kemikal para mag-trigger ng erections, ay nababawasan. At heto, ang bahaging walang nagsasabi sa inyo nangyayari ito kahit na sinusubukan ninyong maging sexual na aktibo o hindi. Biyolohiya ito. Kung ang inyong katawan ay hindi nakakaranas ng regular na pagka-excite at daloy ng dugo sa lugar na iyon, inaakala nitong hindi na kailangan ang sistema. Sa paglipas ng panahon, ang pinsala ay hindi lang pisikal, ito'y psikolohikal. Habang nawawalan ng kapasidad ang katawan, sumusunod ang isip. Bumababa ang kumpiyansa, nawawala ang pagpapahalaga sa sarili. Hindi na ninyo nararamdaman na kayo ay kayo, hindi dahil sa inyong edad, kundi dahil hindi na tumutugon ang inyong katawan sa pagkakakilanlan na dati ninyong dala. Para sa maraming lalaki, ito ay humahantong sa pag-atras, depresyon, at maging sa mga unang senyales ng pagbagal ng isip. Napanood ko itong mangyari, hindi biglaan, kundi dahan-dahan tahimik, at ito'y ganap na maiiwasan. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Maaari ninyong paalalahanan ang inyong katawan na mahalaga pa rin ito, na kailangan pa rin ang sistemang ito. At magagawa ninyo iyon nang walang kapareha, walang pressure, walang kahihiyan. Ang regular na erections, maging sa pamamagitan ng sariling stimulation o kahit sa hindi sexual na pagka-excite, ay nagpapanatili ng daloy ng dugo, nagbibigay oxygen sa mga tissue, at pinananatiling buhay ang mga neural pathway. Hindi ito tungkol sa paghahabol ng kasiyahan para lang sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang pangunahing bahagi ng inyong pisikal na kalusugan at pagkakakilanlan. Ang pagkilos para mapanatili ang kakayahang magkaroon ng ereksyon ay higit pa sa sex. Ito'y isang mensahe sa inyong katawan na kayo'y nakikibahagi pa rin, konektado pa rin, nabubuhay pa rin. At maniwala kayo, naiintindihan ko kung gaano kadaling mahulog sa katahimikan, lalo na kapag sinasabi sa inyo ng lipunan na pagkatapos ng isang tiyak na edad, dapat na kayong manahimik. Ngunit may kapalit ang katahimikan at binibilang ito ng inyong katawan. Ngayon, maaaring iniisip ninyo, kung ganoon kahalaga ang erections, ano pa ba ang maaari kong ginagawa na nakakasagabal dito? At iyan ang magdadala sa atin sa isang bagay na mas nakapipinsala kaysa sa kawalan ng aktibidad, ang modernong adiksyon na hindi nakikilala ng karamihan sa mga matatandang lalaki
hanggang sa nabago na nito ang kanilang utak. Sa susunod na seksyon, pag-uusapan natin kung paano maaaring tahimik na nakawin ng pornografiya o kahit ang hindi nakasasamang uri, ang inyong sensitivity, ang inyong pagka-excite at ang inyong kagalakan. Sikreto sig, binabago ng pornografiya ang inyong utak, ngunit maaari ninyong bawiin ang kontrol. Gusto ko kayong kausapin tungkol sa isang bagay na madalas na iniiwan sa dilim, lalo na para sa mga matatandang lalaki, ang pornografiya. Ngayon, alam kong ang simpleng pagbanggit lang ng salita ay maaaring maging sanhi ng pagkailang ng ilan sa inyo. Marahil ay gusto pa ninyong tumingin sa ibang dako. Ngunit kung kasama ko pa rin kayo, hinihiling ko na pakinggan ninyo ito ng may bukas na tainga at bukas na puso, dahil ang sasabihin ko ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong isip, sa inyong katawan at sa inyong pagkalalaki. May mga lalaki na sa kanilang edad 60 at 70 na umupo sa harap ko at umamin na nanonood pa rin sila ng porn. Hindi dahil nahuhumaling sila, kundi dahil ito ang isa sa iilang paraan para may maramdaman pa sila. Marami sa kanila ay namumuhay mag-isa, ang ilan ay diborsyado, ang iba ay biyudo. Hindi sila naghahabol ng kilig. Hinahabol nila ang koneksyon o kahit man lang ang alaala nito. Ngunit heto, ang halos wala sa kanila ang nakakaalam, ang uri ng pornografiya na available ngayon ay malayong malayo sa unang nakita nila noong sila'y 20 anyos pa lang. Ang dating mga litrato lang o malabong pelikula ay naging isang walang tigil na baha ng mabilis mataas na stimulation at agarang kasiyahang content. At ang utak ng tao, lalo na ang tumatanda, ay hindi binuo para iproseso ang ganoong uri ng sobrang karga ng walang kahihinatnan. Sa bawat panonood ninyo ng porn, lalo na ang mas matindi o mabilis na uri, naglalabas ang inyong utak ng biglaang pagdami ng dopamine, ang kemikal na nauugnay sa gantimpala at kasiyahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagkakalantad ay nagpapamanhid sa tugon ng inyong utak sa mga natural na pampasigla. Nagiging mas mahirap makaramdam ng pagka-excite sa simpleng totoong paghipo. Nagsisimula kayong mangailangan ng mas matinding karanasan, mas maraming bago para lang may maramdaman. Hindi lang iyan usapin ng panlasa. Ito'y neurochemistry. Ito'y tungkol sa pagbabago ng mga koneksyon sa inyong utak dahil sa pag-uulit. At kapag ang inyong utak ay nasanay na umasa sa artificial at pinalaking stimulation, sumusunod ang inyong katawan. Ang erections ay nagiging hindi na gaanong tumutugon. Ang orgasm ay nagiging mas mahirap. Ang ilang mga lalaki ay nagkakaroon pa ng porn-induced erectile dysfunction PIED, kung saan kaya lang nilang mag-perform gamit ang porn at hindi sa isang tunay na kapareha o sa mga solong sandali nang wala ito. Ang kapalit nito ay higit pa sa silid tulugan. Nakita ko ang mga lalaking nalulunod sa kahihiyan, pagkabalisa at pagkadismaya. Nagsisimula silang maniwala na sila'y sira. Umuurong sila. Nararamdaman nilang talunan sila. At ang nakakalungkot, hindi nila kailanman napagtatanto. Hindi nila napagtatanto na ang mismong bagay na kanilang pinupuntahan
para sa ginhawa ay ang dahan-dahang nagnanakaw ng kanilang sigla. Ngunit heto ang gusto kong maunawaan ng bawat lalaking nakikinig. Hindi ito permanente. Hindi kayo sira. Maaari kayong sanayin muli ang inyong utak kahit pagkatapos ng 6 ay may kakayahan pa ring gumaling mag-reset at muling matuklasan kung ano ang pakiramdam ng tunay at nakaugat na pagka-excite. Ang paggaling na iyon ay nagsisimula kapag lumayo kayo sa mga artipisyal na kasiyahan at hinayaan ang inyong katawan na muling kumonekta sa katotohanan, sa presensya, sensasyon, imahinasyon, at maging sa katahimikan. Ang ilang mga lalaki ay pinipiling magkaroon ng 30 araw na pahinga mula sa lahat ng visual stimulation. Ang iba ay dahan-dahang ginagawa ito. Ang mahalaga ay simulan ninyong buuin muli ang relasyon ng inyong nervous system sa kasiyahan sa inyong sariling mga tuntunin. Ang layunin ay hindi isuko ang kasiyahan. Ito ay bawiin ito. Gawin itong sarili ninyo muli para makaramdam ng isang bagay na totoo. Ngayon, kung pinamanhid ng porn ang inyong sensitivity, ang susunod na sikreto ay maaaring mas tumama pa. Dahil habang ang digital content ay maaaring agawin, ang inyong utak, ang pag-iisa, ay maaaring agawin ang inyong diwa. At ang huling katotohanan na ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat, hindi tungkol sa teknik o chemistry, kundi tungkol sa nangyayari sa katawan ng isang lalaki kapag tuluyan na siyang hindi nahahawakan. Sikreto 7, ang pinakamapanganib na pagkakamali. Pag-iisa sa lahat ng panganib na kinakaharap ng mga matatandang lalaki, mayroong isa na mas mapanganib kaysa sa pagbaba ng testosterone, mas nakakapinsala kaysa sa porn, at mas nakakasira kaysa sa anumang pisikal na sintomas. At iyon ay ang pag-iisa. Hindi ko lang tinutukoy ang uri na nangangahulugang mag-isa kayong naninirahan. Tinutukoy ko ang isang mas malalim na uri ng katahimikan, ang uri kung saan huminto kayong mahawakan, huminto sa paghawak sa inyong sarili, at huminto sa pagkonekta sa inyong sariling katawan. Hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa isang punto, tinuruan kayo na ang mga lalaking kaedad ninyo ay dapat nang mag-move on mula sa bahaging iyon ng buhay. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Pedro. Siya ay 76, isang retiradong inhinyero magalang at maayos. Ngunit mayroong isang bagay na hungkag sa kanyang boses kapag pinag-uusapan niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Sinabi niya sa akin na hindi siya nahawakan ng pisikal sa loob ng mahigit 1 taon, walang yakap, walang kamay sa balikat, wala. Hindi niya ito sinabi ng may kalungkutan. Sinabi niya ito ng may pagtanggap na para bang ito ay isang kabanata na natapos na. Ang hindi namamalayan ni Pedro ay ang paghipo ay hindi isang luho. Ito ay isang biolohikal na pangangailangan. Ang katawan ng tao kahit sa edad na 60, 70 o 80 ay nakaprogram para dito. Kapag matagal tayong walang pisikal na contact, nagsisimulang humina ang ating nervous system. Bumababa ang oxytocin, dumarami ang mga stress hormone, tumataas ang presyon ng dugo, nagdurusa ang pagtulog, at humihina ang immune function. Pinakamapanganib sa lahat, sinisimulan ng utak na isara ang mga emosyonal at pandama na circuit.
bilang isang uri ng proteksyon sa sarili. Sa madaling salita, kapag huminto tayong mahawakan, nagsisimula tayong manhid, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Nawawalan tayo ng pakiramdam na buhay. Nawawala sa atin ang pagnanasang makisalamuha sa mundo. At ang trahedya, nangyayari ito ng dahan-dahan at tahimik. Isang araw, nilalaktawan ninyo lang ang inyong routine isang linggo. Mamaya, iniiwasan ninyo na ang mga salamin isang buwan. Mamaya, humihinto na kayong mag-isip ng anumang kaaya-aya. At heto, ang bahaging walang nag-uusap ang pag-iisa ay madalas nagsisimula sa silid tulugan. Kapag ang isang lalaki ay huminto sa paghawak sa kanyang sarili, hindi lang para sa kasiyahan, kundi para sa presensya, para sa koneksyon sa sarili, sinisimulan itong bigyang kahulugan ng kanyang utak bilang isang uri ng emosyonal na pag-atras. Sa paglipas ng panahon, ang pag-atras na iyon ay nagiging paulit-ulit. Mas bihira niyang hinahawakan ang kanyang sarili, mas kaunti ang nararamdaman at nagiging kumbinsido na wala nang natitirang mararamdaman. Iyan ang tunay na kapalit. Hindi lang nawawalang erections o kupas na pagnanasa. Ito ang dahan-dahang pagkupas ng pagkakakilanlan ng layunin ng talas ng emosyon. Ito ang tahimik na pagkamatay ng koneksyon. Ang pag-iisang ito ay direktang iniugnay sa depresyon, sakit sa puso, at maging sa maagang pagkamatay. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pag-abandona, hindi ng iba kundi ng sarili. Ngayon, gusto kong maging malinaw, hindi ito tungkol sa paninisi kanino man. Nangyayari ang buhay. Nangyayari ang pagkawala. Nangyayari ang pagkakalayo. Ngunit ang hindi kailangang mangyari ay ang pagsuko. Dahil ang kilos ng paghawak sa sarili, sexual man ito o hindi, ay hindi tungkol sa kayabangan o ugali. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa inyong katawan bilang sa inyo pa rin. Ito ay tungkol sa pagsasabi sa inyong utak, sa inyong puso, sa inyong nervous system, nandito pa ako, mahalaga pa ako, gusto ko pa ring makaramdam. Nakita ko ang mga lalaking bumalik sa buhay sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng pahintulot sa kanilang sarili na muling kumonekta, na basagin ang katahimikan. Bumalik sa paghipo, gisingin ang mga bahaging nanahimik ng masyadong maaga. At kapag ginawa nila iyon, nagbabago ang kanilang postura, bumabalik ang kanilang boses, nagsisimulang muling kumislap ang kanilang sigla. Konklusyon, kung umabot kayo hanggang dito, gusto kong maglaan ng sandali para kausapin kayo hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang lalaki na gumugol ng mga dekada sa pakikipag-upo sa ibang mga lalaki, pakikinig sa kanilang mga takot, kanilang mga pagsisisi, at kung minsan, sa kanilang mga tahimik na pag-asa. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lang tungkol sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ito ay tungkol sa kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa inyong katawan, kung paano ninyo dinadala ang inyong kasaysayan, at kung handa kayong maniwala na ang inyong buhay, ang inyong sexual, emosyonal, at pisikal na buhay ay hindi pa tapos dahil lang sinabi sa inyo ng mundo na dapat na. Marami tayong napag-usapan. Nakita natin kung paano kayo maaaring manhidin ng walang isip na masturbasyon, ngunit ang may kamalayang paghipo ay maaaring muling gumising sa inyo. Nalaman natin na ang pag-iwas sa pag-ejaculate
ay maaaring makasama sa inyong prostate habang ang regular na paglabas ay proteksyon. Pinag-usapan natin ang tahimik na lason ng kahihiyan at kung paano ang pagpapakawala nito ay mahalaga para sa inyong mental health. Ginalugad natin kung paano tumutugon ang inyong testosterone sa pakikipag-ugnayan at bumababa sa kapabayaan. Kinumpirma natin na ang kakayahang magkaroon ng ereksyon ay tunay na isang sistemang gamitin o mawawalan. Isang mahalagang senyales ng inyong pangkalahatang kalusugan. Inalis natin ang takip sa pornografiya hindi para manghusga kundi para maunawaan kung paano nito maaaring baguhin ang mga koneksyon sa inyong utak palayo sa tunay na koneksyon. At sa huli, hinarap natin ang pinakamapanganib na panganib sa lahat, ang pag-iisa at ang malalim na pangangailangan para sa paghipo at koneksyon sa sarili. Ang gusto kong makuha ninyo mula sa lahat ng ito ay simple. Hindi kayo sira. Hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan at hindi kayo nag-iisa. Bawat sistema sa inyong katawan, kahit ngayon ay gustong tumugon sa koneksyon. Gusto pa ring makaramdam ng inyong utak, gusto pa ring magbukas ng inyong puso, at gusto pa ring maalala ng inyong balat kung ano ang ibig sabihin ng pagiging buhay. Ang paglalakbay na iyon pabalik ay hindi nangangailangan ng sinumang iba. Nagsisimula ito sa inyo. Nagsisimula ito sa isang pagpili na itigil ang pagliit, na itigil ang paghingi ng tawad sa pagnanais na maging maganda ang pakiramdam sa sarili ninyong katawan, na itigil ang paniniwala sa kasinungalingan na ang edad ay ginagawa kayong invisible. Hindi kayo invisible. Nandito pa rin kayo at mahalaga ang susunod ninyong gagawin. Kaya heto ang sinasabi ko sa aking mga pasyente kapag handa na silang magsimulang muli, hindi sa mga tableta, hindi sa pagkakasala, kundi sa presensya. Binibigyan ko sila ng isang simpleng pang-araw-araw na gawain na tinatawag kong Golden Protocol. 10 minuto, bawat araw ng tahimik, may layunin at magalang na oras upang muling kumonekta sa kanilang sarili. Walang agenda, walang pressure. Paghipo, paghinga at kamalayan lamang. Para sa ilan, ito'y nagiging ritual sa umaga. Para sa iba, isang gawain bago matulog. Ngunit halos palagi ito'y nagiging isang punto ng pagbabago. Dahil kapag hinawakan ng isang lalaki ang kanyang sarili ng may pag-iingat, hindi dahil sa ugali o desperasyon, kundi nang may pag-usisa, mayroong nagbabago. Naaalala ng kanyang katawan. Lumalambot ang kanyang isip. Bumabalik ang kanyang kislap. At marahil ganoon din ang sa inyo. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga pasyente ay ito. Ang maagap na pag-aalaga sa sarili ay ang sukdulang anyo ng paggalang sa sarili. Ang paghihintay hanggang sa may masira ay isang estratehiya para mabuhay, ngunit ang pag-aalaga sa sarili ninyong kapakanan araw-araw ay isang estratehiya para sa isang masigla at mahabang buhay. Ang inyong kalusugan, sigla at kaligayahan ay hindi mga pangyayaring dumarating lang. Ang mga ito ay mga aktibong pagpili na inyong ginagawa. Ang muling pagkonekta sa sarili ninyong katawan ay isa sa pinakamakapangyarihang pagpili na maaari ninyong gawin. Ito'y isang deklarasyon na kasali pa kayo sa laro at balak ninyong laruin ito ng mahusay. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.
ang pagbabahagi ng inyong karanasan, kahit isang simpleng kailangan kong marinig ito, ay maaaring makatulong sa ibang lalaki na maramdamang hindi sila nag-iisa. At pakiusap isaalang-alang na ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang sa pagkarinig nito. Para masigurado na hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod na kaalaman sa pagkakaroon ng pinakamagandang buhay, pagkatapos ng isa tantom maglaan ng sandali para mag-subscribe. Salamat sa inyong oras at tiwala. Maging malusog po kayo.